mag-start, pwede nyo po ba tignan yung katabi nyo? Kaway-kaway po muna tayo. No? So, pakisabi, mabuti nandito ka. Mabuti. So, sino po ba yung medyo nahirapan yung nagchinelas muna bago papunta dito, no? Dahil sobrang bahay. Pero, alam niyo po ba na the Lord is very honored, no? Na nandito po tayo ngayon. Amen? Magdala po ba tayo magpuli sa Lord? Hallelujah! Let's go! Worship to you.
Alam niyo, church, it's an opportunity to serve the King of Kings and the Lord of all Lords. Kaya walang baha, walang ulan ang makakapigil sa atin para purihin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So, let this morning be a praise and worship to the Lord. Let's go! Lord, we thank you, Lord God. We honor your name, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You're the name above all names. Let's sing this song with all our heart. 'Cause you are worthy of our praise. Come on! The heart can sing our praise.
nagpapasalamat sa umaga nito. Lord, truly, O Lord God, Lord, hindi makakapigil ang ulan, hindi makakapigil ang baha, Panginoon, sa pagpupuli po namin sa inyo. Maraming salamat po. Lord, dinadaganan man po kami, Panginoon, ng problema. But Lord, we will still declare that you are a truly God and you are a great God. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Maingat po namin binabalik ang lahat ng pamuli, lahat ng samba sa pangalan ni Jesus. Amen. Chapter 29, verse 10 to 13. Pinuri ni David si Yahweh. Sa harapan ng mga tao'y tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman. Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyong kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Glory to God. Good morning po. Further announcement lamang po. Patuloy po namin iniimbitahan ng bawat isa po tuwing Miyerkules sa ating midweek service, prayer meeting, and discipleship po sa ganap pong 6:30 ng gabi. So, attendance is a must po. Gaya po ng sabi ni Pastor Bob, yung prayer life po natin talaga sa Lord is importante. And hindi po dapat natin ginagawan ng excuse yung hindi natin pag-attend sa prayer meeting po. Tapos, yung ating IPN Everyday or yung ating Intercessory Prayer Network, ito po yung ating dugtungang panalangin po per ministry, where may nakatakda po sa ating oras na mananalangin po. Like, for example po sa Youth Alive, 9:30 p.m. po ang aming schedule sa prayer. And kindly include po sa ating prayer yung evangelism po evangelism po natin mamaya. Diyan po sa labas, mamimigay po tayo ng mga ano po natin. Yan po, yung essentials po. We invite po every ministry, hindi lang po ito sa Youth Alive. Yun po. And yung included po natin sa prayer, yung gawain po natin sa main, sa July 31 po, yung ating Church Leadership 101, Calling, Commitment, Character, and Guidelines. Sa Word of Hope main po ito, sa ganap pong alas 9 ng umaga, with 300 pesos po na registration fee. So we are invited po, all pastors, ministry head, all workers po are encouraged to attend. Yun po, next Saturday na po. And finally po, praise God, sa 6th year anniversary po ng ating daughter church, Word of Hope Santa Clara po. Praise God. And lastly po, reminders to follow safety protocols po. Face mask, face shield, alcohol. Yun lang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ni-encourage ko po yung iba na i-occupy po natin yung upa natin sa harapan. Kayo din, pag nagtama ng blessing, may mauuna at mauuli. Ganun talaga. Yan, occupy natin. And, ayan, handa naman tayo magbigay para sa Lord. Ayan. Tatanungin mo yung katabi mo kung handa na ba siya. Ayan, sige na, bunot na kung handa na. Ayan, nakibukas po tayo sa Malachi 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, in
And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough for storage. Yan. Palaging pagbasa ng salita. Ayan, ang ano lang naman ng Lord, ang command lang naman dito niya is bring the whole tithe to the storehouse. And I believe naman, and yung mga kinita natin ngayong week is blessing ng Lord yan. So, He deserves naman po na ibigay natin yung para sa Kanya. Di ba? Amen? And dun sa command niya, meron siyang promise na if test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates in heaven. And ibibigay ng Lord yung the best din para sa atin. Ganun talaga pag nagbibigay ng best, ibibigay rin ng Lord ang best para sa atin. Amen ba? Amen. Ayan. Tayo magbigay ng may ngiti at malaking puso para sa Lord. And let's pray. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ibinigay mo sa bawat isa. And maraming salamat na yung pinag-ingatan mo kami sa buong linggo. And ngayon, Panginoon, ang araw ng linggo, Panginoon, is araw ng pag-worship, Panginoon, sa iyo. And Lord, sa magbibigay, Panginoon, Lord God, i-bless mo sila and yung mga work nila, Panginoon, Lord God. At ikaw lang maitaas nila, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. At Panginoon, ano mo lang sila sa likod mo, Panginoon. At ikaw pa rin ang makita, Panginoon, Lord God. Lord, yung mga provider ng family, Panginoon, bigyan mo sila ng lakas at good health, Panginoon. At iligtas sila, Panginoon, laban sa COVID-19, Panginoon. And Lord, ngayong umaga, as we give to you, Panginoon, the people, and Lord, ikaw lang bumahala, Panginoon, Lord God. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, magandang umaga sa lahat. Kumusta po kayo? Pwede pa nangyayari ng bawat isa tayo. Panalangin lang po natin yung ating sitwasyon sa umaga nito. Panginoon, dumalapit po kami sa inyo sa umaga nito. Lumukot pa kami po ba? At Panginoon, kilala ka namin kung sino ka sa aming simbahan, sino sa aming kalagitnaan, kung sino ka sa aming bansa. At Panginoon, aming hinihiling, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat mo, Panginoon, sa aming mga kapatiran na ngayon, Panginoon, ay nangangambas pagkas ng tubig sa ng lugar. Aming dinadalangin, Panginoon, si Brother Elias, si Yori, ang pag-iingat po sa kanila. Ingatan niyo po sila sa banta ng mga leptospirosis, mga anumang sakit na dala ng magpahana ito, Panginoon. At ibig, Panginoon, doon sa mga kasama natin na wala dito dahil hindi sila makapunta dahil sa baha sa kanilang lugar, Panginoon. Dahil amin din po dinadalangin, Panginoon, at pinapasalamat ang anniversary, Panginoon, ng World of Hope sa Santa Clara, Panginoon, Santa Maria. Salamat po sa katapatan mo sa iglesia niyon at salamat po sa kalakasan na pinagkakaroon po ng Restaurant Penny para patuloy na pangunahan ang iglesia na hinahawakan ng Panginoon. At sa mga kababayan po namin, Panginoon, na ngayon ay dumaranas ng Panginoon ng epekto ng bagyo ito, amin pong hinihiling ang kapayapaan sa puso nila at dalayan ko po na i-spare mo sila, Panginoon, sa lalo pang kapahamakan, Panginoon, na dulot ng masamang weather Panginoon sa aming bansa. Maraming salamat po sa opportunity na may dalangin namin sila. Pangalan ng Jesus, pang-isang dalangin. Amen. Amen. Yes, so salamat na sa sino na papasalamat sa umaga ito na ito po. Marami tayo pwede papasalamat no? Kung kayo ay box na fans, diba? Champion, diba? Salamat kayo. After 50 years, champion sila.
So, yung mga babae po, hindi na kilala yung vaccine. Sa mga lalaki lang yun, yung mahilig sa basketball. Ako di ba nagpapasalamat sa Panginoon dahil nabakunahan na ako. Kaya nung biyernes ng umaga, ay lupay-pili ako kasi yung side effects ng vaccine, yun ang kaso ako. No? Hanggang ngayon, medyo may side effects. So, ganoon pala yung vaccine. So, salamat sa opportunity na meron kami. So, sa umaga ito ay babasahin ko muli yung ating teksto sa bago tayo magpunta dito sa ibang bahagi ito. Sabi dyan na sa Colossians 2:1-5, dahil ang ating topic sa buwan na ito ay yung pasasalamat, yung nag-uumabot pasasalamat sa ating Panginoon sa kalagitnaan ng ating mga pinagdadaanan. Diba? Sabi dyan sa Colossians 2:1-5, ito ay surat ni Apostol Pablo habang siya ay nasa kulungan. Sabi niya, I want you to know how hard I am contending for you and for those at Laodicea and for all who have not met me personally. Sabi niya, my goal is that they may be encouraged in heart and united in love so that they may have the full riches of complete understanding in order that they may know the mystery of God, namely Christ. So in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So I tell you this, sabi ng Apostol Pablo, so that no one may deceive you by the fine-sounding arguments. For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. So ganun yung commendation niya sa mga mananampalataya sa Colossae. So sabi niya, so then just as you receive Christ, Jesus as Lord, sabi niya, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So, hindi lamang thankfulness, kundi overflowing with thankfulness. So, marami na tayong pinagpala ko yung pagkabasa ng salita ng Panginoon. So, marami na tayong preaching tungkol dito sa pasasalamat. Last week nga, sa preaching ni Pastor Amelec, ay sinasabi niya doon na from falling to flowing. May sino nandito mga Sunday? Diba? Ang ganda ng preaching ni Pastor Amelec. Kasi pagka flowing ka, ibig sabihin, hindi ka stagnant. Kasi pag stagnant yung tubig, mabaho, di ba? Doon sa pinapakadahan namin ito, ang baho ng likod, kasi hindi napaglaw yung tubig. Kaya, hindi na ako nagsasapatos ko, dito na ako nagsasapatos. So, ganun doon. Isa yun ang preaching ni Pastor Amelec, no? So, sa umaga ito, gusto kong ibahagi yung mga natututunan ko sa online class ko tungkol sa Genesis 1. So dito, ibabahagi ko yung mga rason kung bakit there is so much for us to be thankful for. Diba? Napakadami. Pero ito mga ilan-ilan lang sa mga reasons kung bakit tayo kung bakit there is so much for us to be thankful for. Dahil, kung titignan mo po sa Genesis 1, yung account na yan, may buka ko, no? Ay sabi ng mga tinatawag na iskala, yung mga nagpapakatulubasa sa pagkasalita ng Panginoon, yung mga creation account na yan, ay may mga kahawig doon sa mga ancient civilization during their time. Kaya ng Mesopotamia o yung Egypt. So, sa kanilang creation account, lumalabas na andun yung napakalalim na tubig, di ba? Yung deep abyss. So, parehas na sa sinasabi sa Genesis 1. Pero doon sa kanilang creation account, ang ginagawa ng kanilang mga tinatawag ng mga gods or deities ay pinapadami nila yung sarili nila para i-contain yung chaotic waters na yon. So, kagaya si Marduk, ang ginawa niya ay ininom niya yung kanyang similya para manganak sila ng marami pang Diyos at ginagamit niya yung mga ibang Diyos na kasama niya para i-contain yung mga dragons doon sa ilalim ng tubig. So, yan ay, kung iisipin mo, para baga mga
fables na mahirap paniwalaan sa kapanahunan natin. Pero ganun po yung ginagawa ng Diyos nila. Kailangan nilang tumami para i-contain yung mga chaotic waters, yung mga waters na kumbaga walang pag-asa yung mabuhay ang tao dahil napaka-grabe yung alon. Pero po sa ating pag-aaral sa umagang ito, makikita natin na ang Diyos na naglikha ng langit ng lupa, ang Diyos ng Bible, ay wala siyang ginawang ganon. Kumbaga, andun lamang yung kanyang presensya sa chaotic waters na yun at nagkaroon yun ng tinatawag nating order. No? So yun, pag-aaralan natin ito sa umaga nito. No? So, tingnan natin dyan. So, unang-unang dapat natin ipagpasalamat ay yung tinatawag natin the hovering presence of God. The hovering. Di ba? Kumbaga sa umpisa pa lang ng creation, andun na yung Espiritu ng Panginoon na kung saan, every time na nandun ang presensya ng Panginoon, ando doon yung order, ando doon yung peace. At hanggang sa New Testament, hanggang sa panahon natin, ay nararanasan natin yan. So makikita natin, sabi dyan, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Dito pa lang po sa first verse ng Genesis, nakikita natin na kung wala yung presensya ng Panginoon, darkness was over the surface of the deep. Pero pag doon yung presensya ng Panginoon, nakikita mo yung deep, naging water na, di ba? Ibig sabihin, meron ng sign of life. Di ba? Water is sign of life. Sabi nga natin, pag yung water ay sign of life yan. Not too much, not too little. Di ba? Ngayon, medyo too much, di ba? Medyo too much kayo. Marami tayong, sa tingin nyo nga, yung porto ko ngayon, para akong weather forecaster. Iiwit ka na natin. So, ganyan po, no? So, ganyan po yung ating Panginoon. Hindi na kailangan i-reproduce yung sarili niya para i-contain yung tinatawag nating formless, empty, darkness, and surface of the deep. So, tingnan po natin sa ibang translation kasi yan na po yung popular na translation natin. So, sa ibang translation po yan, nakalagay dyan, sa next slide. Yeah. Sabi dyan, in the beginning, God created the skies and the land. So, ibig sabihin nun, ano yung nakikita mo sa taas? Ano yung nakikita mo sa baba? Ang Panginoon ang may likha niyan. So, now the land was wide and waste. Yan po yung translation ng isang scholar na taga-Israel. Ang ibig na sabihin ay tohu babohu. So, ibig sabihin, yan, parang nag-rhyme siya, di ba? So, ibig na sabihin, wide and waste. So, and darkness was over the face of the deep abyss. Di ba? Kung napagod niyo yung sinin ng abyss, yung sobrang lalim, tila pag sinabing abyss ay wala nang kapagkas. Sobrang lalim yan. So, sabi dyan, but the breath of Elohim, or the invisible presence ng ating Panginoon, was hovering over the face of the water. So, makikita mo talaga na yung hovering presence ng Panginoon, kumbaga siya yung tinatawag natin na siya yung the real reason why there is so much order. So, ganyan pala, no? Kasi, ito kasi ang ating binabasa, ang ating kasing creation, eh, pinipilit nila yan na, ang Bible, pinipilit nila na gawing science, no? Pero ang Bible, eh, hindi yan para ma-satisfy yung ating scientific curiosity. Diba? Ang Bible, ay meron yung tinatawag na theological significance, di ba? Kasi, ang Panginoon, nag-umpisa na siya ng kanyang creation, meron siya pinag-umpisahan. Yan yung tinatawag natin na wild and waste. Kasi, ibig sabihin, pinapakita dyan na ang Panginoon can turn something that is nothing into something that is very useful and para mag-flourish po yung ating buhay bilang mga tao. So, wild and waste, darkness, and the deep abyss, sabi nga dyan, are, yan tinatawag natin na all ancient, near Eastern, ancient Israelite biblical images for nothing. So, ganoon pa rin, kaya para minsan sinasabi nila na naglikha ang Panginoon, He created from nothing to something. Kaya lang,
ano naman ang purpose ng kung gano'n? Dito pinapakita ng Bible kung ano kayang gawin ng Panginoon sa atin. So, wide and ways nakalagay dyan. So, tingnan natin. So, itong quote na to ay galing po yan sa isa sa mga lesson ko sa Bible Project na class na Heaven and Earth. Na kung saan, nakalagay dyan sa Bible natin na in most Bible translation, yung tinatawag nating wide and ways ay nakatranslate na without form and void. Sa Tagalog translation ng ating Bible nakalagay dyan, ang lupa ay walang bugis o anyo. So, yun naman nakalagay na deep abyss ay nakatranslate sa atin ng face of the deep, dilim ang bumabalot sa kalaliman, no? Dilim ang bumabalot sa kalaliman. So, kumbaga, ini-explain ng Bible kung paano yung ini-explain ng Bible, kung hindi niya ini-explain kung paano yung naging composition ng mundo, ini-explain ng Bible kung sino yung agent kung bakit ang mundo ay nagkaroon ng hugis. Kung bakit ang mundo ay nagkaroon ng purpose. So, it's about purpose, di ba? Yung Bible natin. So, ang ibig sabihin ng abyss, na isa sa mga definition niya ay, yan daw ay bottomless pit, primeval chaos, confined subterranean ocean, bottomless and bottom death. So, isa yan po sa dapat natin ipapasalamat yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Ibang klase, yung kinakanta natin kanina. In fact, kung naalala ko doon sa Psalm 16, sabi ng Psalmista, yung pinaka-last verse ng Psalm 16, in your presence, in your right hand, ibig sabihin, sa presensya ng Panginoon, are pleasures forevermore. Diba? So, kung maghanap tayo ng pleasure, sa presensya ng Panginoon, sa Espiritu ng Panginoon. So, ibang klase po yung kayang gawin. Kaya, mapapansin natin, yung mga taong na kay Kristo, di ba? Ang sabi doon, dati yung buhay mo ay walang direksyon. Pero ngayon na ikaw ay pinanahanan na ng sa ating Espiritu, parang iba na yung direksyon ng buhay mo. From self-centered living to other-centered. Iniisip mo yung kapakanan ng ibang tao. So, tingnan pa po natin yung ginawa ng Panginoon na pwede nating maging source ng ating sobrang pasasalamat. So, makita natin dyan na God did something on darkness. Di ba? God did something. Kanina pinapakita doon na kung nandun ang Espiritu ng Panginoon, nagkakaroon ng signs of light. Di ba? Dito po, mahigit naman natin na and the earth was formless and desolate, emptiness and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Pero sabi ng Panginoon, sinulusyonan niya yan nang sinabi niya na, then God said, let there be light, and there was light. So, doon po sa creation account ng ibang ancient civilization, meron siyang army of gods para yung mga dragons doon ay patayin niya para magkaroon ng kalma, maging kalmado yung tubig na napaka-chaotic. Sa ating pong Panginoon, ang ginagawa niya lang, sinasabi niya lang. So ibig sabihin, we are worshiping a God that is so powerful, just by His works, everything come into existence. Amen? Tignan mo, sinasabi ng Panginoon, let there be light and there was light. Kung pag-aaralan mo daw yung sinabi ng Panginoon na yan, hindi yan request. Yan ay command sa creation niya na mag-recreate on themselves. Diba? Let there be light and there was light. So, nasolusyonan yung darkness. Kasi po, sabi ng mga biblical authors, ang concept ng mga ancient writers, pag sinabing darkness, ayan yung tinatawag natin ng nothingness. Walang-wala. So yung kanina binabanggit doon na example na toho, babuho, yan ay binanggit sa Jeremiah. So binanggit din yan ng nilusob ng Israelite ng Babylon yung Israel. Ang makita ni Jeremiah yung sitwasyon, para siyang ground zero nang pinasabog yung Twin Towers ng New York. Diba? Kung nakita niyo yung sa Marawi City, di ba?
ng binomba. Parang ganun ang sitwasyon nun, nothing. Hindi natin. So, makikita natin, God did something on darkness. Kaya pala, isa sa mga claims ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, He is the light of the world. Diba? Ang ating Panginoon. In the place of darkness, its opposite is the Spirit of God, which through the Spirit of the Word of God bring about light. So gaano ba talaga importante yung liwanag sa buhay natin? Diba meron sila sabi ang Panginoon patungkol dito, sabi niya, again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Amen? Whoever follows me. So, tayo ay mararanasan lang natin yung kaliwanagan sa buhay natin if we follow Jesus, if we follow His teaching. Di ba? Kaya napaka-importante ng light, di ba? Kaya nga yung iba, ginagamit nila metaphor yung light at the end of the tunnel. Ibig sabihin, pag nakakita ka ng ilaw doon, malapit ka na makalabas doon sa tunnel ngayon, kung saan picture yun ng nothingness. No? So, kumbaga, ang Bible kasi pagkikita natin, ang Bible as konektado yan. Kung titignan mo yung sinabi ni Jesus na yan, kung ikaw ay nasa computer world, may word na tinatawag na hyperlink. Diba? Yung sinasabi ng Panginoon yan ay hyperlink yan to the Genesis account. Amen? Remember, the Bible is a unified story that leads to Jesus. Diba? The Bible is all about Jesus. Yun ang sinabi niya sa dalawang disciples habang naglalakad sila on the road to Emmaus. Di ba? Di alam ng dalawang disipulo yun ang kasama nila si Jesus. So, yun ang ganun ka-importante, no? Ganun ka-importante yung kaliwanagan sa buhay natin. Pangalawa, na dapat natin malaman, God did something on the deep abyss. Di ba? When darkness is present, the waters are threatening and destructive. But when God's Spirit is present, the waters are controlled and can be life-giving. So, kanina na na-finish natin yun, nakita natin na nag-iba na yung narrative, di ba? Kasi yung lalim na yon, ang tawag nilang lalim. Nandun na yung presensya ng Panginoon, ang tawag ng Panginoon tubig na. Dito, ang ginawa ng Panginoon doon ang nag-isolusyon ng Panginoon, sabi ng Panginoon, let there be an expanse in the midst of water, and let it separate the waters from the waters. Ganun ang ginawa ng Panginoon. God made the expanse and separated the waters that were below the expanse from the waters that were above the expanse, and it was so. And God called the expanse heaven. And there was evening and there was morning a second day. So kung titignan kung nag-aaral ka ng science, kumbaga yung mga narrative na yan, tila baga napaka-ancient. So parang hindi na siya akma sa ating science. Pero ganyan ang pagkasulat ng mga biblical writers. So kung makikita natin sa narrative ng flood ni Noah, makikita natin yung mga words na yan ano doon. Hindi lang yung ulan yung nag-dilute sa buong mundo. The windows of heaven opened and yung sa ilalim na mga deep nag-burst open yun. Hindi lang siya ulan. So, kumbaga, lahat ng lalim na yan, hindi nawawala sa presensya natin. Andito pa rin yung danger niyan, andito pa rin. But doon yung presensya ng Panginoon, nakukontain niya yan para ang ating buhay sa mundo ito ay mag-flourish. Magkaroon tayo ng buhay, no? So, yan po yung ginagawa ng Panginoon sa creation at yan din po yung ginagawa niya sa buhay natin hanggang sa kasalukuyan. Di ba? Geologically speaking at saka personally speaking, yan ang ginagawa sa atin ng Panginoon natin. Okay? Na gaano man kalalim yung ating problema, gaano man kalalim yung ating kasalanan, kaya tayong hamuin ng Panginoon doon. Kaya alisin ng Panginoon yung guilt. Di ba? Kasi kung minsan, ang feeling natin,
we are not, parang di daw kaya patawarin ng Diyos sa ginawa ko. Diba? Yun ang nagiging maling katuruan. Kaya kailangan nating mag-offer para maging mabango tayo sa Panginoon. Isa yan sa mga inilaban ng pari na tinatawag, nakilala natin si Martin Luther, di ba? Kasi yung isa sa mga panahon na yon ay maraming binibenta indulgences sa Germany at sinasabi doon na tuwing naghahakas ka daw ng coin in the offering, di ba? You sold in the purgatory spring. So parang ginawa nilang rhyme. Kada coin mo doon ihalis doon, yung kaluluwa doon sa purgatory ay naaalis daw at napupunta sa langit. So, sa mga ginagawa ng relihiyon para patuloy na itanim yung guilt sa atin. Di ba? So, God did something on the deep of abyss. Yan nga yung ginawa niya, no? Inayos na yun para magkaroon tayo ng buhay. So, ito po yung sinasabi ng isang Bible scholar patungkol po sa tubig. Basahin po natin, ha? Sabi dyan, ito yung isang galing sa isang libro na tawag kay Cosmic Mountain Ideology. Sabi niya, yung water daw is maybe conceived in the Bible and A&E. Kung sinabing A&E, Ancient Near East literature, as a symbol of oppositional forces of light. So, di ba, parang anti-light yan. Malulunod ka pag lumapit ka dyan. A big symbol of life and death. So, water is symbolic of death when it is uncontrolled, too much or too little, and of life when it is controlled because it provides growth and fertility. Amen? Napaka-importante yan sa ating irrigation, sa ating iniinom, di ba? Kaya nga nung araw, pagka pinag-aawayan nila yung lugar na merong balon, merong well, talagang yun ang nagiging source ng away. Kasi pag meron ka nun, doon nabuumpisa yung isang community, isang agricultural community. So this summarizes the movement sa Genesis from the chaotic waters of the dark abyss to the fructifying rivers of Eden. So, ang ginawa ng Panginoon dyan, yung deep abyss na yan, ay yun ang naging source ng tinatawag natin na 4 na river na binabanggit sa Genesis, di ba? Kagaya, isa na din yung Euphrates, yung mga Gihon River. Madami yan, pagbabasahin mo sa Genesis. So in the Hebrew Bible, pag sinabi pong Hebrew Bible, yan po yung tawag nila sa Old Testament, no? Yung mga Bible scholars. So, minsan tinatawag nila Hebrew Bible. In the Hebrew Bible, the decisive control of waters is the prerogative. Prerogative po yan ng ating Panginoon, who is sovereign over death and life. Amen? So in this sense, deep abyss signifies the negative or threatening aspects of water, while the waters represent the positive aspect of water under control. Dito po, sa gospel narrative po, makikita natin na yung Panginoon, pinatigil niya yung bagyo, di ba? At nang makita siya ng mga kanyang disciples, ang naging reaction ng mga disciples, anong klase meron sa taong ito na kahit yung alon, yung pag-albruto ng dagat, kaya niya pahintuin. Ibig sabihin, Jesus is sovereign over everything, over the chaotic waters. Amen? So, pakikita natin, isa din niya sa mga claim ng ating Panginoon na He is the living water, di ba? Sabi niya, whoever thou drinks of the water that I will give him shall never be thirsty. Ibang klase po, no? Ibang klase po yung kayang gawin ng Panginoon. So ito, ito yung tinatawag nating metaphor. Diba, pag ininom mo yung tubig na nanggagaling sa Panginoon, hindi ka na nauuhaw. Ano ba mga kinakauhawan natin, diba? Usually, ang mga kinakauhawan natin sa ibabaw yung attention. Amen? So, pagka-feeling mo walang pumapansin sa'yo, pagkaramdam mo, you are nothing. Diba? Parang, itchapuera ka. Diba? So, pag ikaw ay nasa Panginoon, yung kauhawan na yun, kaya niyang i-quench, kaya niyang alisin yung kauhawan na yun sa
sa ano, yung tinatawag natin na KSP. KSP na tawag doon, wala sa translation. Kaya sila pagkain yung KSP na yun. Diba? Kasi, ibang klase po yung ating Panginoon. He is the most ideal human being ever lived on this earth, ever walked on this earth, ang ating pong Panginoon. Kaya nga, siya lang yung the ideal image of God. Diba? Ang ating Panginoon. Kasi siya lang yung nakagawa ng lahat ng utos ng Bible. Kaya kung tayo ay tayo naging follower ng ating Panginoon, kinere niya tayo kasi kinere niya din yung ating mga pagkukulang. So I will give him a fountain of water springing up to eternal life. Yun ang pangako sa atin ng Panginoon, ano? Kaya I will give him a fountain of water springing up to eternal life. So eternal life is not something that we are ang tawag doon? It's something that we don't deserve. Ganyan ang umaga po ako na nalangin ako. Kasi nakita ko yung post ni Brother Elias. Sabi ko, Panginoon, salamat na andito kami sa lugar na hindi binabaha. Pero hindi ibig sabihin na hindi kami binabaha dahil mas maayos na aming moralidad, mas holy kami. In fact, I am just as sinful as many of all the people. Pero salamat na dito kami, ibig sabihin, hindi ko deserve na ito yung aming naranasan. Pero kaya nga, nung umapo yung pasasalamat natin pag malaman natin na may mga blessing tayo na natanggap that we really do not deserve at all. Amen? So, ito pa, may binabalik pa dito yung Panginoon na tungkol sa pagiging living water na. Sabi niya, on the last day, and the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds, sabi niya, anyone who is thirsty may come to me. So, ang Panginoon, hindi niya pinipilit, no? May come to me. Anyone who believes in me may come and drink, for the scripture declared, rivers of living water will flow from his heart. When he said living water, so yung sinabi ng Panginoon, when we said living water, he was speaking of the Spirit who would be giving to everyone believing in him, but the Spirit had not yet been given because Jesus has not yet entered into his glory. So, ang ganda, no? So, yun yung mga ginawa ng Panginoon sa creation na patuloy niyang ginagawa sa atin hanggang ngayon. Amen? Yung ginawa siya doon sa walang kaporma-pormang lupa, sobrang lalim ng tubig, ginawa ng Panginoon. Isa pa sa mga dapat natin sobrang pasasalamatan ay doon pala sa umpisa ng Genesis, andun na yung plano niya to rescue humanity. Amen? Andun na. Kasi alam natin, nang nilikha ng Panginoon yung tao, si Adam, ibig sabihin human, Adam is human, nilikha niya yun ayon sa kanyang wamis, image and likeness. Pero si Adam and Eve, mas pinili nila yung tree of the knowledge of good and evil because it looks good to their eyes. It's pleasing to their eyes. So nabighan sila dun sa allure ng inalak doon. Sabi kasi nila, you will be like God. Di mo ba alam, pag kinahin mo to, you will be like God? Nag-create na sila ng Panginoon, sinabihan na sila na you are created in the likeness and image. So kung ibig sabihin, ganun ka na nga eh. So, inopera na ba ng something na fake? So, nangyari, hindi nila na-reach yung kanilang full potential. They fell into sin. Pero, ano sabi? Genesis 3:15. Diba? So one thing that we need to be thankful for is God's rescue plan for humanity. Sabi dyan, nang magkasala ang ating mga magulang, I will make enemies of you and the woman and your offspring and her descendants. Sabi dyan, and he shall bruise you on the head. Ibig sabihin, yung ulo ni Satan ay kumbaga ay badly damaged na. Kung ano man ang kaya niyang gawin, ay puro panlilinlang na lang. Ang kaya niya lang gawin
sa ating Panginoon, ito yung sa baba, kaya niya lang parusahan. Pero hanggang doon lang. And you shall bruise him on the heel. So, after cursing the serpent, God turned to the spiritual serpent, the lying seducer Satan. At yun nga, he cursed him and bruised your head. So dito, makikita natin yung first gospel. Di ba? Prophetic of the struggle and its outcome between your offspring. So, Satan and unbelievers who are called the devil's children in John 8:44 and their offspring. So, sabi dyan, di ba? Kay Paul, meron passage si Paul, no? Na sinasabi dyan na Satan could only bruise Christ's heel or cause him to suffer, while Christ will bruise Satan's head and destroy him with a fatal blow. So, ganun na pala yung sitwasyon ni Satan. Kumbaga, ang kaya na lang gawin sa atin ay utuin tayo. Amen? Hindi na tayo kayang gawa ng ano man dahil matindi na yung tama niya. Paul in a passage reminiscent of Genesis to encourage the believers in Rome, the God of peace will soon crush Satan under your feet. So, sabi dito, sa commentary, tayo daw na mananampalataya should recognize that we need to participate in the crushing of Satan because along with our Savior, because they had finished work on the cross. So, yan. Aside mo ulit, believers should recognize that they participate in the crushing of Satan because along with their Savior and because of His finished work on the cross, they also are of the wooden seed. Amen? Sweet seed din tayo. So, God's rescue plan for humanity ay nag-umpisa pa doon pa lang sa the moment na nakita ng Diyos na hindi na natin ma-release ang ating full potential. Kasi sabi ng mga scholars, si Adam and Eve never partake of the tree of life. Di ba? Pero tayo naman, ang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay mararanasan natin yan. Amen ba? So, tingnan natin. Sa last slide na meron ako. Yan. Ay, maliit, no? Ito na, no? Ito yung mangyayari. Kasi doon sa pinabanggit ko kanina, sa creation, di ba? Nag-create ang Panginoon yung heaven and earth. Medyo nagkaroon ng problema doon. So, ang mangyayari, ang pangako ng Panginoon sa Revelation, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea. So, sa bagong new heaven and new earth na pala, by the way, yung new heaven and new earth, nag-umpisa na yan na bumaba ang Panginoon. Amen? Bumaba siya. Because if you're in the presence of Jesus, you will experience heaven. Kasi nga, yung sinasabi doon si John, no? and he became flesh and dwelt among us. Ibig sabihin nun, ng isang Bible scholar, and he became flesh and tabernacled among us. Ibig sabihin, binaba niya yung templo kasi si Jesus is the temple. At whenever Israelite goes to the temple, nandoon yung pagsama-sama ng heaven and earth. So sa Panginoon yun, no? So kaya na nangyayari? Heaven and earth, and the first heaven and earth, there is no longer any sea. So ayaw ng Diyos ng chaotic waters. Ayaw niya ng something na tubig, no? Pati na sa luha, ayaw niya, Tignan mo. He will wipe away every tear from their eyes. So wala yung luha. Amen? Ibig sabihin, wala na tayong kapigatian sa panahon na mararanasan natin yung pagkakaroon ng promise ng Panginoon na the new heaven and the new earth. Diba? So, and I saw the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among
the people. Diba? Binabanggit ng tabernacle, yun yung temple. So, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them, and He will wipe away every tear from their eye, and there will no longer be any death. There will no longer be any mourning or crying or pain, and the first things have passed away. So, yan po yung pangako sa atin ng Panginoon. Amen? Na hindi na tayo makakaranas ng chaotic waters. Wala nang sea. Diba? So, kung ikaw ay surfer, huwag ka mag-alala. Kasi baka naman yan ay meron pa rin sa langit. No? Hindi ka na makakapag-surf doon. Kaya kung may pagkakataon kayo, pumunta na kayo sa Surigao. Wala na kasing sea doon. Eh, no? Wala. Palagay natin pag nandun tayo sa langit. Meron siguro yan. Ang binabait na sea dyan, yun yung chaotic waters. Mawala, anything that is chaotic will be wiped away. Because of Jesus. Diba? So, sabi nga ng habang binabasa ko yung sa mga Olympic na yan, yung swimmer na ugali, sabi niya, I am who I am because of swimming. Pwede. Diba? Marami na siya natin. Sabi ko, siguro tayong mga Christian, pwede natin masabi na we are who we are because of Jesus. Amen. Our church is the church that we have right now because of Jesus. Diba? Ang ating Word of Hope, Santa Maria is celebrating the goodness of the faithfulness of Christ because of Jesus. The most unique being who ever set foot in this earth, who allowed Himself to be killed because of our pride, our sinfulness. Wow, ibang klase. So, every time na binabasa mo yung Bible, no, makikita mo how precious how precious we are because we have been saved by our Lord Jesus Christ. Diba? Not by imperishable seed, but yung dugo niya na ibang klase. So, napakaraming pwede pasalamatan, no? Pero the best thing that pwede din pasalamatan ay ating kaligtasan. Amen? Manalangin tayo, Panginoon. We are truly blessed, Panginoon, na we are able to partake of your glory, O God. We are able to partake. We are able to experience, Panginoon, peace that surpasses understanding. Kapayapaan, Panginoon, na meron maayos man kalagayan namin o hindi. At salamat, Panginoon, na patuloy namin itong maranasan because ang pangako mo sa amin, you will never leave us nor forsake us. And for that, we will be forever grateful. Panginoon, muli, Panginoon, sa umaga ito, pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran na nandirito, even ko na ang aming mga kapatiran na we were not able to come because of mga hindrances, Panginoon, ng mga baha. Talangin namin, Panginoon, na patuloy mo silang ingatan, gabayan, sa mga susunod pang araw. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen at amen. God bless you po. Everyone, stand. Tayo po ay dadako na po sa ating panghuling gawain. So maraming salamat po, Pastor John, for sharing the Word of God for today. So, truly, sa ating pong gagawin, muling gawain po natin. Ito po ay for our sacrificial offering. Ginagamit po natin ito para po sa ating mga outreach program po. So, let us declare that God is great. So, let's go! You alone are God who reigns for eternity.
Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Hallelujah. Simulan po natin pasalamatan ng ating Diyos. Dahil siya'y dakila, siyang ating manlilikha. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe, sa inyong lingkod na ginamit sa Pastor Jan, na pinaalala mo sa amin na napakalaking bagay na upang ipagpasalamat namin na kami nilikha mo sa kabila ng hindi kami karapat-dapat. Mananatili kang Diyos kahit walang tao. Pero Lord, nilikha mo kami ayon sa iyong wangis. So we are so thankful and grateful. And as we conclude, as we wrap out yung topic namin, yung tema namin for this month, na overflowing with thankfulness, manatili sa aming mga buhay na maging mapagpasalamat anuman yung sitwasyon na aming pinagdadaanan ngayon at sa mga pagdadaanan pa namin, naniniwala kami that you're still in control. Ikaw pa rin are sovereign. Ikaw pa rin ay dakila at makapangyarihan. Salamat po sa inyong mensahe at pagpalain mo rin ang mga natitirang oras, araw ng dadaan ng magapong ito. Maraming mga churches na hindi natuloy at sa online na lang sila nakapag-gather. Pero salamat dahil kami ay nagkaroon pa rin ng na makadako dito sa lugar dito upang kami sama-sama magpuri sa iyo. Lord, sa pag-arap rin namin sa panibagong buwan, next week, yung buwan na ng August, we're looking forward na marami kang gagawin at marami kang sorpresa sa buhay ng Lord. Sa mga nagtatrabaho, patuloy kalakasan. Sa mga nag-aaral, patuloy karunungan. Sa may mga negosyo, patuloy mo rin i-prosper ang kanilang mga negosyo. Naniniwala kami, mapalawakin mo kanilang territory. Lord, salamat po, pagpalain mo bawat pamilya, lalo na yung mga pamilyang naapektuhan ngayon ng mga binaha, na makarecover sila. Bigyan mo rin ng karunungan ang aming gobyerno kung paano tamang i-handle yung mga ganitong sitwasyon. Maraming salamat po, and right on Lord God, we pray na patuloy mo kang i-dismiss ng benediction. Salamat po sa iyo, aming Ama. Salamat po sa iyo, Panginoon Jesucristo. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu. Samahan mo kami sa pag-akbang namin sa panibagong linggo namin na harapin. Purihin ka aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.